Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Muling namata ng Chinese fighter jets noong Nobyembre 26 sa ibabaw ng flight path ng Super Tucanos ng Pilipinas noong nagkaroon ng Joint Air Patrol Operation ng Pilipinas at ang Australia sa West Philippine Sea last weekend. Ito ay kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP noong Lunes, November 27. Ang tinatawag na Super Tucanos flight path ay ang lugar sa ibabaw ng Hubo Reef. 15 minutong inikutan kahapon November 26 ng mga Chinese jet fighter ang isang Philippine Air Force patrol plane habang nagsasagawa ng maritime air patrol sa West Philippine Sea. Hindi naman daw ito nakaapekto sa misyon ng Air Force Super Tucano aircraft. Bago nito, binuntutan naman ng isang Chinese naval vessel ang Joint Maritime Patrol na isinagawa sa pagitan ng Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hindi na raw ito ipinagtataka ng AFP. This is not the first time that this happened. Nangyari na rin ito dun sa between Japanese aircraft and Chinese aircraft, US aircraft and Chinese aircraft, and this time with our own aircraft. So this is not the first time that this happened. Mukhang ito na yung nagiging taktika ng China over the South China Sea. Dati nang sinabi ng China na ang lahat ng kanilang ginagawa sa South China Sea ay alinsunod sa international law sa inaangkin nilang teritoryo. Kasama na dito ang ilang parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Asia-Pacific Parliamentary Forum, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ayaw na raw ng China na gamitin ang United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS para masolusyonan ang problema ng China at Pilipinas. Bumalik na lang daw sa lumang mekanismo ng dispute resolution gaya ng amicable settlement at bilateral talks. Pero hindi pabor dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. This is my personal belief that formal bilateral discussion should only be held when it is proven that they are sincere. But the President himself has said their illegal activities continue unabated. So to enter into bilateral negotiations and not talks, in that context, will be just, to me, playing into their playbook. And it will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims which it rightfully has under international law. Samantala, ipagpapatuloy daw ng Pilipinas ang multilateral approach gaya ng pagkasa ng mga maritime cooperation activities sa US, Australia at iba pang mga bansa kung saan nagsasama-sama ang mga barko at eroplanong pandigma para magpatrolya sa EEZ ng Pilipinas. Ayon sa AFP, patuloy din ang pakikipag-usap sa ibang bansa na gustong sumali din sa mga ginagawang joint patrols sa bansa. Matatandaan na nanalo ang Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal ruling na nagsasabing illegal ang ginagawang claim at actions ng China sa West Philippine Sea. Pero, kahit pa naipanalo ito ng Pilipinas noong panahon ni Pangulong Noynoy Aquino sa Arbitral Tribunal kung saan pinanagan ng international community ang bansa kontra sa unlawful na claim ng China, ang irony ng pangyayari ay hindi ito ipinatupad ng Duterte administration dahil sa kaibigan niya ang China. Ngunit, bakit ba nagkakaroon ng tensyon sa lugar na ito? Bukod sa parte ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, ang West Philippine Sea, partikular na ang Ayungin Shoal at Panatag Shoal ay napakayaman sa natural resources. Technically, nasa loob ito ng 200 nautical mile area mula sa baybayin ng Pilipinas. At pag sinabing Exclusive Economic Zone, walang ibang bansa na pwedeng makinabang sa natural resources nito dahil walang ibang pwedeng mag-extract at makinabang dito ay ang Pilipinas. Di ito pwedeng i-share sa ibang bansa o bigyan ng karapatan ng ibang bansa na makinabang nito dahil violation yan sa exclusivity rights ng bansa. Na sinasang-ayunan naman ng international community at muling na-reaffirm sa 2016 Arbitral Tribunal. Hanggang sa kasalukuyan, ayaw kilalanin ng China ang desisyon na ito. Malinaw ang ruling ng 2016 Arbitral Tribunal pero makailang beses nang sinasagkaan ng China ang Pilipinas sa karapatan nito. Mga insidente ng pagbabara sa mga Philippine vessels papuntang Ayungin Shoal, mga pananakot at pananaboy sa mga Pilipinong mangingisda na mangisda doon, hanggang sa paggamit ng laser at water cannons laban sa mga Philippine ships na wala namang ginagawa sa kanila. Ang pinakamatindi ay ang mismong pagbangga sa isang Philippine vessel na nakuna naman ng video at nailabas ng media.
Samantala, sinabi ni Marcos Jr., ang kasalukuyang presidente ng bansa, na hindi niya papahintulutan na makuha ng ibang bansa ang kahit isang square inch ng teritoryo ng Pilipinas. Dahil sa deklarasyon na ito, ang AFP at ang Philippine Coast Guard ay mas naging mapagmatsyag at aktibo sa pagproteksyon sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Kaya tama lang nabigyan ng mas malaking intelligence fund ang Philippine Coast Guard para mas maging epektibo sila sa paggampan ng kanilang trabaho. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.